Noong 1989 hindi pa gumawa ng sarili nilang hatsa ang Timog Korea. Karamihan ng disenyo nila ay lisensyado mula sa iba at ang totoong engineering ay mula sa Amerika. Kaya nang magpasya si Seoul na kailangan niya ng mas modernong bagay na kayang tapatan ang napakaraming artillerya ng Hilagang Korea na nakatutok sa kanila at walang umiiral na disenyo ang sapat, napilitan silang sumugal at magdisenyo ng sarili nilang modelo na akma sa kanilang pangangailangan. Isa yung matinding sugal, pero nagbunga ito at higit pa. Halos 40 taon na, ang K9 Thunder ay may higit kalahati ng pandaigdigang merkado ng truck artillery na benta sa 10 bansa na subukan sa labanan sa iba't ibang tunggalian at sinusuri na rin ng hukbong katihan ng Estados Unidos. Nagsimula bilang tugon sa mga kanyon ng Hilagang Korea na nakatutok mismo sa Seoul, kalaunan ay naging halos pandaigdigang tagumpay. Maligayang pagdating sa pinakamagandang kwentong underdog sa modernong depensa sa artillerya. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 80 ang pangunahing artillery ng Timog Korea ay halos 1,000 K-55 howitzers, mga lisensyadong kopya ng American M109A2 na tracked at self-propelled. Iyon ay naging karaniwang gamit sa NATO sa loob ng mga dekada. Huwag ninyo kaming intindihin sa maling paraan, ito ay talagang maaasahan. Hindi ka magiging pangunahing bahagi ng arsenal ng NATO kung hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang bersyon na meron ang Timog Korea ay may 155 mm na kanyon na kayang umabot ng humigit kumulang 18 kilometro gamit ang karaniwang bala at maaaring umabot ng 23 kilometro gamit ang rocket-assisted na mga projectile. Impresibong mga numero hanggang makita mo kung anong nakatutok mula sa hilaga. Sa kabila ng DMZ, ang Hilagang Korea ay may M1978 Cox-1 isang daan at 70 mm na halimaw na nakakabit sa sasis ng tangke na may napakahabang baril na parang tubo ng oil rig na ikinabit sa harapan nito. Ang Cox-1 ay umaabot ng 40 km gamit ang karaniwang bala at 60 km kapag rocket-assisted. Ito ay lalo nang mahalaga para sa heographyang ito dahil ang Seoul ay nasa humigit kumulang 50 kilometro lang mula sa DMZ. Marami sa mga ito ay nasa matibay na pwesto at kayang magpaulan ng bala. Sunod-sunod na putukan sa kabisera ng lungsod na may 10 milyong populasyon noon. Bukod pa rito, 21 beses, mas marami rin ang kanilang artilyeriya kaysa sa Timog Korea malapit sa hangganan. Tinaya ng CIA noong panahong yon na may 21 na beses na kalamangan sa bilang ng artilyeriya ang Pyongyang at lalong lumalala dahil mas mabilis pa silang napapalawak kaysa sa Seoul. Malinaw na hindi ito isang sitwasyon na maaaring hayaan na lang. Ang halatang hakbang sana ay dagdagan lang ang kanilang mga armas na mayroon na sila o kaya'y gumawa ng bersyong mas malayo ang abot. Ginawa na ito ng mga Amerikano sa original na basehan ng K-55 pero ang unit na yon ay mula pa sa disenyo ng dekada 60. Hanggang doon lang talaga ang kaya mong i-upgrade. At ang isang karaniwang hinahatak na kanyon na mas murang alternatibo ay hindi rin gaanong praktikal dahil ang mga hinahatak na howitzer ay nangangailangan ng mga crew na magtrabaho sa labas at lantad ng mas matagal. Tatanggalin ang kanyon sa truck, ise-set up, ilalagay ang stabilizer, tututok, papaputok, tapos ulitin lahat pabaliktad para muling mailipat. Isipin mo na kalaban nila ay may 21 beses na mas maraming artilyera at yan ay isang matematikang problema na nagdudulot ng pagkatalo sa digmaan. Pinili ng Timog Korea ang mas mahirap na daan dahil naniniwala silang ito ang tama para sa kanilang bansa. Noong 1988 tinanggihan nila ang upgrade at hiniling ang isang bagay na lubos na bago. Sa susunod na taon, inatasan ng ahensya para sa pagpapaunlad ng depensa at Samsung Aerospace Industries na gawin ito kahit medyo hindi pa malinaw ang magiging itsura nito. Nakapagtaya na ang Samsung ng 1,000 K-55 pero lisensyado lang ng Amerika kaya parang nag-a-assemble lang sila ng disenyo ng iba. Kaya ang pagsubok gumawa ng pinaka-advanced na artillery system mula sa simula ay, sa madaling salita, hindi pa natutuklas ang teritoryo. Ang napagdesisyonan nila ay isang bagay na maaaring lumabas bilang isang kamanghamanghang tagumpay ng kakayahan ng mga Koreanong ininyero o kaya'y balikan bilang isang sobrang optimistikong proyekto. Isang 155 mm kanyon na may 52 kalibreng tubo mas mahaba kaysa sa 39 kaliber na tubo ng K-55 at kayang abutin ang 40 kilometro gaya ng Cox-1. Layunin ay magpaputok ng maraming bala sa ilang segundo tapos mabilis umalis bago makaganti ang kalaban. Ang huling bahagi na yon ay magiging particular na hamon lalo na't gusto nilang ang unit ay may sapat na proteksyon para kayanin ang ilang tama ng bala nang hindi ito bumigat at bumagal sa paggalaw sa labanan. Hindi rin naging maganda ang simula nito. Mas malakas ang recoil ng mas mahabang baril kaysa K-55 at hindi kinaya ng hydraulic stabilization system ng mas maikling baril ang ganitong puwersa, lalo na kung sunod-sunod.
Sa huli, nakahanap sila ng paraan na hindi na kailangang baguhin ang buong chassis, pero yun pala ang madali lang na problema. Ang problema ay dulot ng primer na nagreresulta sa iba't ibang presyon sa baril, nagtutulak sa bala pabalik at nagdudulot ng pagkabali ng detonator sa bawat putok. Kahit maliit ang problemang yon, 5 taon ding hinanapan ng solusyon ng ilan sa pinakamagagaling at matatalinong tao sa bansa. Matagal ding naging alanganin ang kinabukasan ng proyekto. Kung hindi nila ito masolusyunan, hindi ito magiging handang gamitin sa labanan. Nang nagsisimula ng gumanda ang takbo ng mga bagay, biglang nasunog ang isa sa mga prototype habang isinasagawa ang isang pagsubok. Habang nagpapaputok ng 18 na bala sa loob ng 3 minuto, sa napakabilis na lampas pa sa K55, nag-ipon ang hindi pa nasusunog na propellant sa loob ng turret hanggang sa matapos ang sunod-sunod na pagpapaputok, ito ay biglang nagliyab. Ang mga panloob na sistema ng nasirang sasakyan ay naayos at ibinalik para muling subukan. Huwag mong kainggitan ang kawawang lalaki na unang naglabas ng unit na yon para sa panibagong pagsubok. Ibig kong sabihin, oo, inayos na lahat. Wala ka nang dapat ipag-alala. Siguradong hindi na uli sasabog yan sa harap mo. Sa kabila ng mga aberya, idineklara ring tapos ang development project noong Oktubre 1978 kung saan ang mga prototype ay nakapagpaputok na ng mahigit 12,000 bala at nakatakbo ng 18,000 kilometro sa halos isang dekada ng mga pagsubok. Mula noon, produksyon na lang ang pinagtuunan ng pansin. Kayang pumunta ng bagong modelong ito sa eksena, mag-stabilize at magpaputok ng bala sa loob ng 60 segundo o mas mababa pa. Agad makakaalis ang crew ng buong bilis pagkakatapos kahit di pa lumilipas ang 1 minuto. Ibig sabihin, pag alam na ng kalaban ang pinanggagalingan ng putok at natarget na nila ang sarili nilang unit at nagpaputok na sila, wala na roon ang mga K-Sham, isang bagay na di kaya ng K55. Laban sa kalabang, doble ang artilyerya. Ang manatili sa pwesto ay parang sentensya ng kamatayan. Pero ang ganda nito ay hindi lang sa bilis ng setup at alis. Nasa bilis din ito kung gaano kabilis nitong mapanatili ang pagpapaputok. Sa burst mode, kaya magpaputok ang K-Sham ng 3 bala sa 15 segundo, bawat isa ay may ibang trajectory gamit ang fire control computer para sabay silang dumating sa target. Unang beses, nagkaroon ng Timog Korea ng artilyera na kayang tumbasan ang mga kanyon na nakatutok sa Seoul at alam nila ito. Nakuha ng Samsung ang kontrata noong Disyembre at sa huling bahagi ng 1979, unang lumabas ang mga K-Sham mula sa linya ng produksyon sa Changwon. Sa huli, hindi na sila naghintay ng matagal para malaman kung sulit ang lahat ng inhenyerya. Wala pang 1 taon bago lumabas ang unang K-Sham sa produksyon, naganap na ang sagupaan sa dagat malapit sa Northern Limit Line na nagtakda kung saan ito gagamitin. Dito naganap ang unang labanan sa Yongpyong noong Hunyo 1979. Bagamat maikli matindi pa rin ang sagupaan laban sa Hilagang Korea. Ilang araw nang tumatawid ang kanilang mga barko sa NLL, ang de facto maritime border na ayaw kilalanin ng Pyongyang. At matapos ang ilang araw na pagtatangkang harangin at itulak pabalik ng hukbong dagat ng Timog Korea na nagresulta pa sa hindi bababa sa isang direktang banggaan, isang barko ng Hilagang Korea ang nagpaputok. Ang 14 minutong labanan ay naging tiyak na tagumpay para sa Timog Korea. Isang torpedo boat ng Hilagang Korea ang lumubog, 5 patrol boat na sira at tinatayang 30 sundalo ang napatay, samantalang walang nasawi sa Timog Korea. Bagamat tiyak na nagdiwang ng husto ang mga Timog Koreanong lalaki matapos ang tagumpay, may mas mabigat na mensahe pa rin ngay parating sa laban. Handang magsimula ng putukan ang Hilagang Korea sa Yongpyong, isa sa ilang outpost ng Timog Korea sa Yellow Sea na nasa ilaga ng hanggang pandagat na mas malapit sa baybayin ng Hilagang Korea kaysa sa sarili nilang baybayin. Ang pinakamalapit na artilyerya ng Hilagang Korea ay nasa Galdo, mga 4 na kilometro ang layo. Sa madaling salita, halos makita na ng mga sundalo ng Timog Korea ang mga baril na tutok sa kanila, pero wala silang sapat na armas na maipantapat. Kaya nang inilabas ang unang produksyon ng mga K-Siam mula sa Changwon noong Disyembre, inilipat sila mula hukbong katihan sa Marine Corps at agad ipinadala sa isla. Itinaya ang depensa ng isa sa pinakabulnerableng posisyon sa bansa sa isang sistema ng armas na hindi pa kailanman nagamit sa aktual na operasyon. Tiyak na matapang ang hakbang na yon, pero ipinakita nito kung gaano talaga kakumpiyansa ang Seoul sa sistemang ito. Sa kabutihang palad, hindi ito agad nasubok, kahit nagkaroon pa ng mga karagdagang sagupaan. Noong 2006, 6 na mandaragat na Timog Koreano ang namatay sa ikalawang labanan sa dagat, ngunit hindi nagalaw ang mga K-Sham ng isla. Sa sumunod na dekada, nasanay ang unit sa papel na talagang binuo para rito.
Sa buong timog, sinimula nitong palitan ang mahigit 1,000 lumang K-55 bilang pangunahing howitzer sa unahan kahit ginagamit pa rin ang K-55. Nayos ang huling malaking kakulangan ng huling bahagi ng 2005 sa pagdating ng K-10 na sasakyang panustos. Kung ang isang K-Siyam lang ay nauubusan ng bala matapos ang 8 minuto ng tuloy-tuloy na putok, ang isang baterya na may suporta ng K-10 ay maaaring magpatuloy sa pagpapaputok hanggat may dinadalang bala ang mga truck. Noong Nobyembre 23, 2010 unang nasubok ang sistema sa totoong labanan. Nang umagang iyon, ang 6 na K-Siyam ng ikapitong baterya ng artilyereya ay nasa Yongpyong sa pinakamasamang kalagayan ng kahandaan. 4 ang nagsagawa ng live fire exercise kung saan bukas ang hatch, nasa labas ang crew at nagamit na ang onboard na bala ng bawat K-Siyam kaya malayo sila sa 48 bala na kapasidad para sa labanan. Nagkaroon ng isang aktual na bala na naipit sa kanyon dahil sa misfire kaya hindi ito nagamit. Lalong lumala ang sitwasyon dahil walang sasakyang panustos na K-10 sa isla at ang counter battery radar, lumang sistema na 3 beses nang nasira sa taon, ay may dokumentadong problema sa pagiging maasahan. Noong 1434, nagsimula nang magpaputok ang mga kanyon ng Hilagang Korea sa isla ng Mudo at isang rocket launcher na kamakailan lang inilipat sa Kaimori sa mainland. Humigit kumulang 170 na bala at rocket ang pinakawalan papunta sa mga isla sa unang bugso at bagamat may ilan na lumampas sa kanilang mga target, marami pa rin ang tumama sa kampo militar at sa mga posisyon ng mga K-Siyam. Tumagos ang shrapnel sa mga bukas na hatch ng 2 K-Siyam, winasak ang communication system at pinatay ang autoloader ng kanyon. Kahit maganda ang armor, di ka protektado kung bukas ang pinto. Sa loob ng 13 minuto, naging pangunahing kabiguan ng labanan dahil walang nagbalik ng putok. Tumakbo ang mga bumabang tripulante papunta sa kanilang mga sasakyan habang may mga paparating na bala ng artilyereya. May grupong huminto sa pakikipaglaban sa apoy sa labas habang ang iba ay sinusuri ang lawak ng pinsala sa kanilang mga sistema. Ang counter battery radar na ang layunin ay tukuyin ang pinagmulan ng mga putok ay bigong matukoy ang posisyon sa Kaimore. Noong 1447 kanyon, ang sa wakas ay gumanti ng putok. Itinarget nila ang mga napagplanuhang target sa Mudo Islands dahil alam nilang may mga kanyon ng Hilagang Korea na nakapwesto roon. Ang problema ay ang mga bala na talagang tumatama sa Yongpyong ay pangunahin nang gagaling mula sa Kaimori sa mainland at walang nakakaalam ito dahil hindi yon kayang sabihin ng radar. Matapos ang 13 minuto ng pagmamasid sa mga kislap ng putok, saka lang naitama ng mga Marines ang kanilang mga baril sa totoong banta at handa ng lumaban. Huminto ang putukan ng Hilagang Korea ng 1455 pero muling nagsimula 1510 at tumagal hanggang 1541. Naibalik na sa operasyon ang ika-4 na K-Siyam. Naglatag ang mga tauhan ng field war bilang kapalit ng nasirang komunikasyon, nilipat ang autoloader sa manual at sabay na binomba ng 4 na kanyon ang Kaimori sa ikalawang bagso. Ayon sa mga ulat mula sa source na malapit sa mga opisyal ng Hilagang Korea, tinatayang mahigit 4 na po ang nasawi o nasugatan, ngunit pinagdatalunan pa ang eksaktong hati sa pagitan ng mga napatay at nasugatan. 2 marino at 2 construction worker ang napatay sa pambubomba, ngunit ang mga marino ay namatay sa labas ng K-Siyam sa loob o malapit sa kampo. Mahalaga, matibay ang balutin ng mga K-Siyam kahit tinamaan ng bala ng kanyon. Tanging pinsala lang ay galing sa mga bukas na hatch. Maayos gumana ang mga kanyon kahit pumalya ang radar detection system ng base. Isa ito sa pinakamalalang probokasyon ng militar ng Hilagang Korea mula digmaang Koreano at malaking hamon nito para sa puwersa ng Timog Korea sa pag-upgrade ng kanilang radar system. Inayos ang protocol sa bala, kaya't hiwalay na ang combat loads at training staff para maiwasan ang aberya. Inilipat ni Pangulong Lee Myung-bak ang doktrina ng Seoul mula sa kontroladong tugon tungo sa malawakang pagganti na sasagot ng agarang at hindi katimbang na puwersa sa anumang probokasyon. Sa kabuuan, naging matagumpay ito. May ginawa rin ang Yongpyong na hindi talaga planado. Nakatulong ito para sumikat ang K-Siyam. Naging internasyonal na balita ang pambobomba ng ilang linggo at naging malaking PR boost para sa industriya ng depensa ng Timog Korea ang kakayahan nilang magtamo ng napakalaking tagumpay laban sa Hilaga matapos na dati silang mahigitan sa lakas ng putok. Nagpakita na ng interes ang ilang gobyerno sa K-Siyam at tiyak na sisikat pa ito sa buong mundo pagkatapos nito. Sa kabila ng tagumpay ng Kasyam, ayaw ipagmalaki ng Seoul na halos kalahati ng mahahalagang bahagi ng howitzer ay mula pa rin sa mga dayuhang supplier.
Maaring dinisenyo at binuo ito sa loob ng bansa, pero sa kabila nito, malaki pa rin ang pagdepende nito sa mga dayuhang inaangkat mula sa iba't ibang bansa. At sa loob lamang ng isang taon ng produksyon, magsisimula ng maramdaman ang epekto ng pagdepende na yon. Ang makina ng K-Sham ay compact na German na 8 silindrong diesel MTU MT881 na may 1,000 horsepower at kayang mag-cold start sa -42 Celsius. Mahusay talaga ito, kabilang sa pinakamahusay sa klase. Dito na rin nagsisimulang lumaki ang interes ng mga dayuhang gobyerno. Ang kombinasyon ng K-Sham sa abot ng distansya, bilis ng pagpapaputok at presyo ay umakit ng pansin sa buong NATO. Pero ang Alemanya ay gustong magpasya kung saan napupunta ang mga makina nila. Noong Mayo 4, 2,000 sa araw na pumirma ang Timog Korea at Turkey ng Memorandum of Understanding para gumawa ng sariling baryante ng K-Sham. Ang Ankara ay pinaabot ng Berlin sa Seoul na hindi nila papayagan ang pag-export nito sa Turkey. Malinaw ang mensahe. Timog Korea ang may pinakamahusay na disenyo, pero Alemanya ang may veto kung sino ang pwedeng bumili. Naghanap ang Korea ng alternatibong dayuhang makina habang ginagamit ang kasunduan sa pagbili ng mga submarinong Type 200 at 14 mula Alemanya. Kalaunan, umatras ang Berlin matapos ilang buwan at pumayag sa pag-export ng hanggang 4 na raang makina. Natuloy ang kasunduan ng Turkey pero mabigat ang natutunang aral. Ang programang pang-export na siyasa ng kabayaran sa isang dekada ng development ay maaring mabihag ng isang dayuhang pyesa. Halos 20 taon ding tahimik ang isyung ito. Inaprubahan ng Germany ang pag-export pero hindi ito nakalimutan ng Seoul. Ginamit ng Seoul ang mga sumunod na taon para palitan ng lokal na pyesa ang mga imported na bahagi. Pero ang makina na pinakakomplikadong bahagi ng sasakyan ay imposibleng palitan. Noong 2018 dahil sa pagpatay kay Khashoggi at digmaan sa Yemen, ipinagbawal ng Germany ang bentahan ng armas sa Saudi Arabia kaya napigilan ang posibleng multibilyong dolyar na bentahan ng K9 sa Riyadh. Matapos ang higit isang dekada ng pagdidisenyo at isa pang dekada ng pagpipino, naantala ulit ang proyekto dahil sa supplier ng pyesa sa Europa. Naglaan ang Seoul ng 75 bilyong won para sa lokal na programa ng makina, nakipag-partner sa Ricardo PLC ng Britanya para sa unang pag-develop at kalaunan ay gumawa ng sariling SMP-1000. Mas magaan ito ng 76 na kilo kumpara sa katumbas na Aleman, 5% mas matipid sa gasolina at mas mahusay ang pag-start sa malamig na panahon at ang pinakamahalaga sa lahat, wala itong kahit anong piyesang gawa sa Alemanya. Nagsimula ang mass production noong Setyembre 2024 at ang unang K-Sham na may bagong makina ay ipinakita bilang malinaw na simbolo sa World Defense Show sa Saudi Arabia. Agad nagsimula ang negosasyon sa Riyadh, ngunit ang makina, sa kabila ng sakit ng ulo, ang pinakakitang bahagi lang ng mas malaking problema. Noong 1989 nagsimula ang developing nation pa lang ang South Korea noon, malayo sa ngayon. Dahil dito, ayon sa internal na pagsusuri, 45% lang ng K-Sham na teknolohiya ang kayang gawin sa bansa. Mas mahaba pa ang listahan ng teknolohiyang galing ibang bansa. Ang inertial navigation system ay mula Honeywell sa US, habang ang suspension ay lisensyado rin mula sa internasyonal na kumpanya. Ang makina ay galing Alemanya at marami pa. Sa halos lahat ng aspeto, delikado ito sa posibleng krisis diplomatiko na pwedeng magpatigil ng produksyon at export. Hindi ito pang matagalang solusyon. Isinama ang mga unibersidad para lutasin ang mga problemang hindi kayang harapin ng mga ininyero ng Samsung nang sila lang, at isinama rin sa supply chain ang mga lokal na kumpanyang wala pang karanasan sa paggawa ng kagamitang militar para matuto habang ginagawa ang trabaho. Mabagal ito at hindi naman masyadong kakit-akit, pero sa huli ay nagbunga rin, hindi lang sa disenyo ng makina na mas mahusay kaysa sa mahigpit na nilimitahang katapat nitong Aleman, kundi pati na rin sa iba pang mga bahagi na napaganda pa sa pamamagitan ng lokal na disenyo. Kahit nalaman na ang pinagmulan ng mga piyesa, nanatili pa rin ang tanong kung paano gumagana ang sistema sa aktwal na labanan. Ang K-Sham ay may dalang 48 na bala sa kabuuan, 32 sa isang rack sa likod ng turret at 16 pa na nakalagay sa katawan ng sasakyan. Pagkatapos, ang muling pag-armas ay pagbubukas ng hatch at pagbubuhat ng 43 kilong bala sa pagitan ng mga sasakyan kahit posibleng may putukan. Ito mismo ang uri ng mabagal, lantad at mano-manong trabahong dapat sana'y alisin ng mismong konsepto ng self-propelled howitzers. Kahit may kumpletong bala, limitado pa rin ang proseso ng paglalagay nito. Sa kabila ng pagiging sopistikado nito noong panahon na yon, ang mga propellant charge, ang bahagi na talagang nagpapapipad ng bala ay kailangang ilagay pa rin ng mano-mano. Ang anumanong hakbang na yon ang kadalasang nagpapabagal sa pagpapaputok ng baril at hindi madaling alisin. Noong 2006, dumating ang bahagyang solusyon sa pamamagitan ng K-10 na sasakyang panustos ng bala na ginawa sa parehong chassis ng K-Sham para makasabay ito sa howitzer sa anumang lupain. Ang K-10 ay may dalang 104 na bala at mahigit 500 na propellant charges, sapat para muling mapuno ang dalawang K-Sham.
At ang paglilipat ay ganap na otomatiko na tsak naming nagbigay ng malaking ginhawa sa mga crew na responsable sa operasyon. Ang sasakyan ay pumoposisyon sa likod ng K-Sham, ine-extend ang conveyor arm na kumakabit sa hatch sa likuran ng sasakyan at napapadala ng bala sa 12 rounds kada minuto. Mahalaga, walang hatch na binubuksan sa proseso kaya hindi nalalagay sa panganib ang mga crew. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2000, ang K-Sham ay nag-evolve mula prototype na nasunog sa testing tungo sa kompletong weapon system at lokal na supply chain na unti-unting naging mas malaya sa mga banyagang pagdepende. At ayon, mapapansin na ito ng buong mundo. Ang Turkey ang unang pumirma ng Memorandum of Understanding noong 2000 para gumawa ng bersyong Fatina na may lokal na disenyo ng turret, fire control at electronics na isinama sa Korea ng katawan. Itong Turkish na bersyon ang unang nagpatunay sa tibay ng plataporma sa gitna ng putukan. Noong 2008 matapos ilunsad ang Operation Sun, ginamit ng mga baterya sa hangganan ng Turkey at Iraq ang higit 40 kilometer abot ng kanyon para tamaan ang mga posisyon ng PKK. Libu-libong bala ang pinaputok sa isang linggong tuloy-tuloy na pambobomba nang walang anumang aberya sa kagamitan bilang suporta sa ground component ng Ankara na tumawid sa hilagang Iraq sa lupa at himpapawid. Napatunayan nito ang kakayahan ng plataporma, ngunit nagsimula ang tunay na pagbabago ng pinalakas ng Ankara ang kampanya sa Syria. Sa sunod-sunod na kampanya, unti-unting ginamit ng mga Turko ang mga drone na Bayraktar TB-2 bilang pansamantalang mata ng kanilang Fatina battery sa unahan. Noong 2020 nang magsimula ang Operation Spring Shield sa Idlib, naging ganap na bago ang kombinasyon. Drone Artillery Kill Chain. Natutukoy ng TB-2 ang mga kolum na nakabaluting sasakyan ng Syria, ipinapasa ang koordinada sa mga kanyon na siyang sumisira sa mga target. Pagkatapos, iikot ulit ang mga drone para tiyakin ang pagkasira ng target. Ayon sa Turkiya, nawasak sa unang 24 na oras ang 23 tangke, 10 nakabaluting sasakyan, 23 piraso ng artillery, 5 helicopter at ilang air defense system. Hindi laham naging maayos, pero mahalaga ang mga pagkabigo sa pagbuti ng sistema. Noong labanan sa Albap, 2016 tinamaan ng Metis anti-tank guided missile ang hindi bababa sa isang Fatina kahit na hindi ito dinisenyo para mapalapit sa harapan at may saklaw na wala pang 2 kilometro. Tactical na pagkakamali ito, hindi depekto sa disenyo, ngunit nailantad nito ang mahahalagang kahinaan. Hydraulic turret drive sight may madaling magliyab na likido, kaya kapag may butas sa sistema, delikado itong sumiklab ang buong turret. Ang mga kanyon ay umiinit at bumababa ang kakayahan ng crew sa mahahabang labanan. Ang muling disenyo ng Fatina 2 na sinimulan noong 2018 at ipinadala noong Enero 2021 ay tumugon sa lahat ng isyung ito. Tinanggal ng electric turret drives ang hydraulic system. Idinagdag ang integrated climate system para hindi mainit sa loob ng kabina. Kahit na mga kasosyo tulad ng Turkiya ay sila na mismo ang gumagawa ng mas maraming bahagi ng pagpupulong, ang mga high-value na bahagi ay galing pa rin sa Korea. Kinolekta ng Hanwha ang mga bayad sa lisensya ng maaga at mga kontrata para sa mga bahagi sa loob ng maraming taon pagkatapos, kaya naging malaking pinakakakitaan nito para sa Seoul. Ginawa nila ang mahirap na trabaho ng tayo ng mahusay na produkto at ngayon pwede na silang mag-relax habang pumapasok ang pera. Pagkatapos salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, lalo pang bumilis ang koproduksyon ng modelong ito. May lisensya na ang Poland mula kalagitnaan ng dekada 2000 at 10 para gumawa ng sariling bersyon, ang Crab, kaya may nakataya na sila rito. Nang tumawid ang Russia sa hangganan at mabilis na nabawasan ang kagamitan ng Poland dahil sa donasyon sa Ukraine, naging malinaw na kailangan pa ng mas marami agad. Lumagda ang Warsaw para sa 212 K-Sham, dumating ang unang 24 matapos ang 4 na buwan. Dahil sa dami ng umuunlad na negosyo sa Seoul, nagkaroon sila ng lokal na surplus ng K-Sham na agad ding nagamit. Sinimulan nilang ipadala ang mga ekstrang unit na pag-aari ng puwersang Timog Koreano bilang pansamantalang pamalit habang pinabilis ang bagong produksyon para matugunan ang bagong demand. Nai-deliver ang 212 unit mula sa unang kontrata pagsapit ng katapusan ng 2025, kasunod ang ikalawang kontrata para sa 152 dagdag na unit. Sa ngayon, lumampas na sa $5 bilyong ang kabuang pangakong K-Sham ng Warsaw. Pagsapit ng 2024 na-deliver na ang K-Sham sa 10 bansa at daan-daan pa ang naka-order. At pagkatapos, mismong Estados Unidos ang lumapit at yan, mga ginang at gino, ay nagpapakita kung gaano talaga kasikat ito sa buong mundo. Kahit nangunguna ang K-Sham sa export market at malapit na makuha ang pinakamalaking kontrata sa depensa ng Timog Korea, itinuturo ng mga digmaan na nagdulot ng bentahan nito ang mga hamong hindi pa rin kayang lampasan ng plataporma. Ang Ukraine ang magiging pinakamabangis na silid-aralan.
Hindi pa naipadala ang K-Sham sa Ukraine dahil sa pulisya ng Timog Korea laban sa pagbibigay ng nakamamatay na sandata sa labanan, pero nakarating ito roon sa pamamagitan ng Poland. Ang crab ng Warsaw ay, sa praktikal na pananaw, isang KCM na may ibang turret at sarili nilang fire control system. Maliban doon, pareho pa rin ang hull, chassis at makina. Nang makatanggap ang Ukraine ng humigit kumulang 108 nito simula kalagitnaan ng 2022, ang unang 54 ay donasyon mula sa inventaryo ng Poland at ang natitira ay binili sa pamamagitan ng mga komersyal na kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $700 milyong. Ito ang naging pinakamalaking aktwal na pagsubok sa labanan na naranasan ng platapormang K-Sham. Tandaan, maraming tripulante ng Ukraine ang ginugol ang karamihan ng kanilang karera sa mano-manong pag-ikot ng elevation wheels na mga kanyon na mas matanda pa sa kanila, tulad ng Soviet era na 2S1 at 2S3. Ginagawa ng crab ang karamihan dun sa simpleng pagpindot lang ng isang baton. Nakuha ng tripulante ang target coordinates gamit ang digital fire control system, nagtungo agad sa tagong firing positions nang wala pang 1 minuto, nagpaputok ng 6 hanggang 8 bala at mabilis umalis bago matukoy ng Russian counter battery radar. Ito ang shoot and scoot cycle na naging basehan ng disenyo ng proyekto ng Samsung noong 1989 at ngayon ay nangyayari na ito sa totoong buhay. Mula noon, pinatunayan ng hull ng crab ang tibay sa bawat yugto ng digmaan, defensive withdrawals, counteroffensives at iba pa. Tumagal ang chassis, suspension at makina sa mga kondisyong sumira sa ibang Westoy na sistema. Ipinakita ng Ukraine kung anong nangyayari sa self-propelled howitzer kapag maraming drone sa kalangitan. Sa tinatayang 108 na kanyon na natanggap ng Ukraine, kumpirma dong mga 43 nang nasira o tuluyang nawasak, halos 40% ng lahat ng ibinigay sa kanila. Mga kalahati nito ay mula sa Lancets, murang drone na pwedeng isakripisyo, umiikot sa ere hanggang pumili ng target ang operator bago sumisid at tamaan ng pinakamanipis na armor. Ang ibabaw ng turret at deck ng makina at ang armor na ginawa para huminto ng bala at shrapnel ay halos walang laban sa warhead na kayang bumutas ng bakal. Nag-improvise ang mga Ukrainiano gamit ang anumang meron sila na may iba't ibang resulta. Ang mesh cage armor na ikinabit sa unit ay talagang nakasalo sa mga unang baryante ng Lancet. Kumalat ang larawan ng Lancet tatlo sa mesh ng hull, pero ang bagong bersyon ay may mas sopistikadong LiDAR system kapalit ng dating impact-based fuse. Nariyan din ang dami ng putok sa digmaan. Mahigit 100 bala kada araw ang pinuputok ng mga baril na hindi talaga para sa pangmatagalang gamit. Tandaan, umabot ng 1 dekada bago unang makita sa aksyon kung paano ito ginagamit ng Korea at kahit na tsak na nagkaroon sila ng ilang practice sa pagitan, malayo pa rin ang target practice sa araw-araw na kabaliwan na inaasahan sa kanila ngayon sa Ukraine. Sa Bakhmut, may isang baril na sobrang ginamit kaya literal na pumutok ang tubo nito dahil sa sobrang gamit, kalahati ng tubo ay naputol at natuklap na parang saging sa isang karton. Walang nasaktan at hindi na ito naulit, pero ipinakita kung gaano katindi ang digmaan at ang limitasyon ng kahit anong sistema, gaano man ka-advanced. Malinaw ang mga natutunang aral dito. Matibay ang mga katangian ng K-Sham kumpara sa pumalyang sistemang kanluranin. Pero ang banta na hindi talaga ito dinisenyo para harapin yung mga nagmumula sa itaas ay nagbunyag ng mga kahinaan na kahit gaano pa karaming improvised na cage armor sa labanan ay hindi kayang tuluyang ayusin. Ang Hanwha ay gumagawa na ng solusyon. 27 taon matapos lumabas sa pabrika ang unang K-Sham na pamproduksyon, patuloy pa rin pinapaganda at dinisenyo muli ang baril na ito. May dalawang sunod-sunod na proyekto ang Hanwha na kasalukuyang dinedevelop ang K9A2 at K9A3 na bawat isa ay nagtutulak sa plataporma tungo sa mas mataas na antas ng sopistikasyon sa teknolohiya at makabagong sandata. Mula sa 5 kataong crew ng howitzer na nagsimulang gamitin noong 1900 at 99 papalapit na ito sa isang bagay na maaring hindi na mangailangan ng crew. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang kakulangan ng manpower sa Korea. Sa madaling salita, naubusan na sila ng mga kabataang lalaki na maaaring ilagay sa mga sasakyan sa simula pa lang. Ang kabuuang fertility rate ng bansa ay umabot sa 0.72 noong 2023 at kahit na bahagyang tumaas ito nitong mga nakaraang taon, nananatili pa rin itong pinakamababa sa buong mundo. Iba-ibang epekto nito sa bansa, ngunit malinaw na nakikita ito sa estruktura ng militar. Kasalukuyang kulang ng 50,000 ang kanilang sandatahang lakas at inaasahang halos mahahati pa ang bilang ng maaring makonscript na lalaki sa 2,040.
Kailangan ng Timog Korea ng hindi bababa sa 500,000 sundalo para pigilan ang pag-atake mula Hilaga, ngunit 450,000 lang sila ngayon. Kung ikumpara ang mga numerong iyon sa pagliit ng crew ng K-Siam, nagmumukhang hindi lang ito planong technical, kundi contingency plan na rin para sa demograpikong emergency. Ang K-Siam A2 na inaasahang matatapos ang development bandang 2027 ang agarang tugon dito. Pinalitan ng disenyo ang manumanong bottleneck sa bala gamit ang fully automated system na nagpapakain ng bala at propellant charge sa baril. Tumaas ng 50% ang bilis ng pagpapaputok at nabawasan ang crew mula 5 naging 3. Hindi lang bilis ng pagpapaputok ang dulot ng autoloader. Ang paglipat ng lahat ng 48 bala sa loob ng turret kung saan madaling maabot ng sistema ay nangangahulugan na ang K-10 ay kayang muling punuin ang baril ng buo sa loob lamang ng 15 minuto. Ang composite rubber tracks ay nagpapababa ng bigat sa ilalim ng 47 tonelada kaya may mga 2 toneladang allowance sa timbang para sa bolt-on protection kits. Cage armor, anti-drone jammers, electronic countermeasures. Ipinakita ng Ukraine na hindi ka na pwedeng makipagdigma nang wala ang mga ito. Malaking upgrade ito pero sa dulo, paunti-unti pa ring pagbabago. Pero para sa mas matinding pagtalon sa teknolohiya, imbes na basta tuloy-tuloy na pag-unlad, ibabaling natin ang pansin sa K-Siam A3 kung saan talagang nagsisimula ang tunay na ambisyon. Pinalawig ang baril mula 52 hanggang 58 kalibre, kaya abot nito ang 80 kilometro gamit ang precision ammunition. Pero parang detalye lang ang layo kumpara sa totoong punto. Walang tao na sasakay sa mga sasakyang ito. Ang konsepto ay tungkol sa crew command vehicle na kalabing isa-isa gamit ang K-Siam chassis na nasa likod ng frontline at malayo ang kumukontrol sa 3 unmanned K-Siam A3 gamit ang LiDAR, mga kamerang pangmamaneho at mga sistemang pangmalayuang komunikasyon. Ang crew ang nag-operate mula sa malayo. Pag-navigate, posisyon, tutok, putok. Nakuha mo na ang punto. Wala pang hukbo na may ganito. Pero malakas ang hinala naming hindi lang Seoul ang nakikipag-unahan para rito. Pero sa kabila ng lahat ng benepisyo ng bagong sistemang ito, may pakiramdam talaga na parang nilalagay mo lahat ng itlog mo sa iisang basket kung iisipin mo. Kung ang drone o misil ay kayang sirain ang K-labing isa-isa na nasa likod ng frontlines, kaysa sa mga K-Siam malaking premyo pa rin ito para sa kalaban na matunton at sirain at hindi lang isang kanyon kundi 3 ang mawawala. Sagot ni Hanoa, kahit sa papel, ang K-Siam A3 ay kayang lumaban mag-isa kung maputol ang koneksyon sa command vehicle. Kayang tapusin ng kanyon ang anumang fire mission mag-isa mula pagmamaneho, pag-navigate, pagtutok hanggang pagputok nang walang tulong ng tao. Mahalaga ito, lalo na ilang minuto matapos mawala ng signal ang K-labing isa. Pero halos wala ng saysay pagkatapos noon. Ang pagbabalik ng mga K-Siam na ito, pabalik sa base, kung mangyari man ito, ay magiging napakahirap dahil sa puntong yon, wala na silang sinusunod na tao at wala ng crew sa loob. Kahit hindi isama ang panganib sa command vehicle, malaki pa rin ang hamon sa engineering. Ipinakita ng Ukraine na ang crude artillery positions ay nagiging patibong ng kamatayan kapag may loitering drone na kayang makita at tamaan ng nagpaputok na kanyon sa loob ng 2 minuto. Totoo ang motibasyong ilayo ang mga tao sa harapan. Pinakarealistikong mangyari ito sa kalagitnaan ng dekadang 2030 sa pinakamaaga. Pero habang ang K-Siam A3 ay nananatiling isang theoretical na konsepto, ang pinakamahalagang pag-unlad sa malapit na panahon ay kasalukuyan ng nangyayari at ito ay may kinalaman sa bansang hindi mo aakalain na bibili ng artillery ng iba. Katulad ng napag-usapan, ilang beses sinubukang palitan ng US Army ang 100 at siyang pala din mula dekada 90 pero palaging nabibigo dahil sa iba't ibang dahilan. 3 dekada nang lumipas, hindi bababa sa 3 magkakaibang proyekto na ang isinantabi at $1 bilyong ang nagastos. Ngunit wala pa rin kapalit ang kanyon ng mga Amerikano mula 1960 at 60. Noong Abril 2024, naglabas ang Army ng formal na kahilingan para sa impormasyon at nagimbita ng banyagang disenyo na bihira nilang gawin para sa pangunahing ground combat system. Dinala ng Hanwha ang K-Siam sa Yuma Proving Ground at pinaputok ng Excalibur guided round sa 50 km na patunayang compatible sa bala ng Amerikano at napansin ng mga matataas na opisyal ng militar. Humanga sila. Noong Disyembre 2025, pumirma ang Army ng kasunduan sa pananaliksik sa Hanwha para gamitin ang long-range barrel mula sa mga nauna nilang proyekto at ikabit ito sa chassis ng K-Siam. Nag-alok ang Hanwha na gawin ang mga baril sa bagong pabrika sa Alabama at inaasahang pipili ang Army ng mananalo ngayong taon. Kung tatanggapin ng kasunduan, ito ang unang banyagang artillery system na gagamitin ng US Army, na yon pa lang ay mas nagsasabi kung gaano nakalayo ang narating ng K-Siam kaysa sa anumang espesipikasyon o record sa labanan.
Mula sa bansang di kayang magdisenyo ng howitzer hanggang sa pag-angkin ng higit sa kalahati ng global na merkado sa 25 taon. At ngayon, posibleng mapasama pa sa Amerika. Hindi masama para sa baril na nagsimula bilang sagot sa kanyon ng Hilagang Korea na nakaumang sa Seoul, hindi ba? Salamat sa panonood.